Ano na naman ito, Kent? Yung kay Harry Roque. Ito po mga kababayan. Tita Sepsi, mega love shout out po. At kay Selpa Glory, hello po ma'am. So ito, Harry Roque mga kababayan. Ganito, mga kababayan. Kanina po, habang pinanood ko yung vlog ni Harry Roque, meron siyang mga nakasama ng mga seaman. Sabi ko nga, grabe talaga to si Harry Roque. Nakakita ng mga makikisig na seaman, mga gwapo na seaman. Kumakati na naman ang kanyang alpombra. Oo, parang gusto na naman tumuklaw si Barney. Nakakita ng mga seaman doon sa dahig sa Netherlands. Nakakita ng simang mga makikisig. Aba, naghanap na naman yata ng machuchupa ito sa loob ng barko. Sabi niya, dito na naman mga makikisig natin ng mga kababayang seaman. Ito mga nakakausap ko ito, ang gaganda ng mga katawan, mga gwapo. Sabi niya. Sabi ko, putang ina talaga to si Harry Roque, oh. Ito. Napanood nyo ba mga kababayan si Harry Roque? Napumunta siya doon sa barko. Alam nyo ba napahiya si Harry Roque doon at nahilaw yung ngiti niya? Kasi mga kababayan, ipakita ko sa inyo Harry Roque, inimbitahan daw siya ng mga seaman at kumain daw sila doon. Kumain daw sila sa barko. Ito po mga kababayan. Rich. Yes. Kasi naman ang nakaupo. Ito po yun, Pilipino. Yung isa. Ayan, Ay. Mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Scheveningen Port. Tignan nyo yan, Scheveningen Port. Abay, kahapon, ako'y bumibili doon sa supermarket. Nang nakita ko, itong napakagwapong ito. Anong nga pa pangalan mo? Putang ina, Si Glenn. Napakagwapo na naman daw. Putang ina talaga, Harry Roque. Dapat ang sinabi mo, napakamakisig. Malaman mo talaga ng bakla si Roque. Kasi napakagwapo. Ito, nakita daw niya. Port. Tignan nyo yan, Scheveningen Port. Abay, kahapon, ako'y bumibili doon sa supermarket. Nang nakita ko, itong napakagwapong ito. Anong nga? Putang ina, kabaklaan mo, Roque, nakita daw niya ang napakagwapong Pilipinong seaman. Kaya ngayon, habang nag-uusap-usap sila, haba ng hair ni bakla, gusto na naman yatang tsumupa. Kaya ngayon, kinontrata, magkainan daw sila at mag-party-party daw sila dun sa barko. Hindi natin alam mga kababayan, baka biglang manyupa na naman ito doon pag nalasing na yung mga kasama niyang seaman, pag chuchupain na naman niya isa-isa, kumati na naman ang puwet ni Roque. Ma'am Silpa Glory, maraming salamat yung $50 super sticker. Thank you so much. Halipantod, haliparot. Makati talaga, mas. Diyos ko, matabang higad, parang caterpillar na kumakain na naman ng mabuhok na seaweeds. So, ito na nga mga kababayan. Glenn. Si Glenn. Nakabike ako, tumigil ako sa bike. Sabi ko, mga Pilipino. Kunwari lang nakabike daw siya, tumigil daw siya sa bike. Hoy, mga Pilipino, nakita mo lang kasi nag-jogging, ang gaganda ng katawan. Poke ng ina Roque, kumakati na naman yung poke, tinggil mong malabnaw-labnaw na parang ningunguyang karning bakang hindi nahalo sa nilaga. Diba? Talipandas, karimarimarim. Ay, Pilipino, kagwapo daw. Kinontrata agad ni bakla. Mag-party-party daw sila at pakainin daw siya ngayon. Eto na. Mag-party-party daw sila. Ayan. Halantod talaga. Ayan. Bababa na siya. Nako, Harry Roque. Party tayo dito, Party. Ito mga Pilipino nakita ko kahapon. Pakilala natin. Ayan na. Kumati na ang puki ni bakla. Kita mo ba naman? Ang lalaki kasi ng katawan, matatupa. Mga barako. Nako, daig mo pa'y nanood nito ng wish ko lang. Umakyat sa barko at sumampa para may pambili ng gamot kay nanay. Nako, Harry Roque, tigang na tigang nang bibiktima ng seaman doon sa dahig Netherlands. Putang ina, kalalaki makikisig. Meron pang bagets doon, nakaputi sa likod. Ayun laki ng katawan, diba? Parang si Busdada lang, diba? Ma'am Elsa Lagen, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Diba? Ayan, Roque. Busog na naman ang mata ni Akla.
Ay, Diyos ko, baklang to. At bukod dyan, mga kababayan, sige, i-direct na natin. Alam nyo ba na napahiya si Harry Roque dito, mga kababayan? Di ba ang sabi nila, nung panahon daw ni Digong, hindi daw tayo hinaharas. Hindi daw tayo hinaharas ng China. Pero itong seaman na nakausap ni Roque, na nag-i-explore para maghanap ng langis, mga kababayan, hinaharas at naka-experience sila ng panghaharas ng Chinese. Ng China sa West Philippine Sea. Ito, mga kababayan. Ano sir, sa ano kami? Support vessel ng seismic. Support vessel ng seismic. Seismic yung oil exploration. Langis. Yes sir. Ako, ba't ba hindi sa Pilipinas kayo maghahanap ng langis? Ewan ko ba sir? One time sa nung time na Saan kayo naghahanap ng langis? Tatay Diggs, no? Tatay Diggs daw. West Philippines. Sa West Philippine Sea. Talaga nakarating kayo, naghahanap ng langis. Meron ba nakuha ang langis? Time daw ni Tatay Diggs. Dahil Wala. iba nung time na niya, medyo hinaharas na. Kaya tinigil. Ganun Ibang kasama namin yung barko. Sayang Number Diba? 2 yan dito Diba? Rinig nyo, mga kababayan? Ang sabi ni Bato, sabi ni Harry Roque, at sabi ng mga DDS, nung panahon daw ni Duterte, never daw nang haras ang China. Mismo nga yung seaman na nag-i-explore para maghanap ng langis sa West Philippine Sea, hinaharas ng China. Diba? Kaya nga sila umaalis doon, wala silang nakuha ng mga minerales sa West Philippine Sea, na instead pagmamayari naman ng Pilipinas, hinaharas sila ng China sa panahon daw ni Tatay Diggs. Mismo si Harry Roque kaharap, ulitin ko Medyo hinaharas na. Kaya tinigil. Ganun Ibang kasama namin yung barko. Sayang Number 2 yan dito Diba? Hinaharas. Ito Tatay Diggs, no? Naku, ba't ba hindi sa Pilipinas kayo maghahanap ng langis? Ewan ko ba sir? One time sa nung time na Saan kayo naghahanap ng langis? Tatay Diggs, no? West Philippines. Sa West Philippine Sea. Talaga nakarating kayo, naghahanap ng langis. Meron ba nakuha ang langis? Wala. Dahil Wala. iba nung time na niya, medyo hinaharas na. Kaya Diba? tinigil. Pahiya si Harry Roque. Tignan nyo. Nahilaw yung ngiti niya. Biglang bumagsak yung pisngi. Kasi nung time daw ni Digong, instead na mag-explore daw sila doon at maghanap ng langis, hinaharas daw sila ng China. Hinaharas na. Yung time daw ni Tatay Diggs. Diba? Hilaw yung ngiti niya. Biglang namingoy. Napapahiya siya. Nabubyo sa vlog yan. Diba? Tignan mo, Harry Roque. Mismo yung mga seaman, inaayawan ang West Philippine Sea nung panahon ni Digong. Kasi hinaharas sila ng mga Chinese Coast Guard. Tapos sasabihin ninyo, sabi ni Bato, bakit? Sabihin niyo sa akin, sa panahon ba ni Digong, nangaharas ba ang China? Ito sabi ni Bato, wala daw Chinese nanghaharas nung panahon ni Digong. Ito Bato. Haras Chinese. Panahon ni Digong. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, matatawa ka sa mga kasinungalingan nila. Yung mga Chinese dito, hayaan mo. Hindi ka naniniwala. Hindi naman idinadawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanay na dekada yan. Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea kung sabihin nila na for China ako. Willing ako makipagira dyan sa West Philippine Sea. Flashback. Pero habang hawak ni General ang paputok, mistulang umusok sa lalagyan ng mitsa na agad ding napansin ang katabi niya. Kaya agad nagpanakbuhan ang mga pulis. Putang ina, nakahawak lang ng triangle Diba? Sabay takbo. Kaya nga sabi Mga kababayan. Ito, Bato. Ito, Bato, Chinese. Haras ng Chinese. yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. We are running out of options. Di ba? Wala naman tayo ba? Ano pa ba? May naisip pa kayo ibang options? Diplomatic option? Didn't work. We cannot afford naman to
proceed to military option. Hindi makaya natin. So, diba? ano pa? Ano bang option natin na kaya? Sabi ni Bato, hindi daw nanghaharas ang China sa panahon ni Digong. Yung Sima na mismo ang saksi, kaya sila umalis doon sa West Philippine Sea, kaya hinaharas sila. Diba? Saan ka nakakita? Nanghaharas ba ang China sa panahon ni Duterte? Ngayon sabi niya, wala tayong magawa kahit harasin tayo eh. Ano bang option na sunod natin gawin? Makipagira tayo? Hindi naman natin kaya? Mga sinungaling kasi. Yung isa naman, si Bongo, hindi daw totoo na may, tawag dito, tawag doon, yung bayad reward system. Tinanggi niya, hindi daw totoo. Pero ending, si Digong inamin na meron. Tapos ito pa, mga kababayan, sabi ni Bato, Bato, Death Squad. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Ganito sila kasinungaling. Fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Diba? Fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Diba? Kaya sila mga sinungaling. Kaya si Harry Roque napahiya sa Seaman. Mismo yung Seaman nagsabi, hinaharas sila sa West Philippine Sea nung panahon ni Tatay Diggs. Tapos sasabihin ni Roque, wala daw ganong nangyayari. Si Digong nga mismo inamin lahat, tapos sila puro tanggi. Yan si Bongo. Alam niya yan. Wala. Ayaw ko kahit utusan ako na illegal na hindi ko gagawin. Pero yung reward system na yan, 500,000, 1 million, 2 million kapag patay. Tapos sabi pa nga ni Bongo, kawawa si Tatay Digong. Dinala nila sa dahig nakapaa. Nakapaa pero nung sinakay sa eroplano, nakasapatos ng Adidas. Japan tawag doon, class. Nakapaa. Kawawa siya doon, walang tsinelas. Nakapaa. Putang ina, nakapaa. Nakatsinelas siya. Walang tsinelas, nakapaa. Pero nung nakita ko, sa private plane na sinakyan ni Digong, putang ina, nakasapatos si Tim. Ganyan sila kasinungaling mga kababayan. Ito Bongo. Nakapaa. Si Digong. Matatawa kayo dito. Alam niyo wala siyang sinelas. Bakit sinelas niya? Wala. Nakapaa. Huli namin mag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Duterte, nakapaa siya. Nakapaa. Walang Hindi chinelas. na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Nakapaa. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam mo sa totoo lang, Bongo, kung nakababa lang yan sa bantayog ni Andres Bonifacio dyan sa Liwasan Bonifacio, hinampas ka ng itak, mamamatay ka. Yan kasinungaling mo, nasa likod mo pa naman si, yung bantayog ni Gat Andres Bonifacio dyan sa Liwasan Bonifacio. Kung hinampas ka ng niyan, itak, natumba ka na dyan sa kasinungaling mo. Paano mo nasabi, paano mo nasabi na si Digong nakapaa? Ayan sumakay ng private plane. Ayan yung sapatos Putang ina mo, Bongo. Napapamura ako dito. Nakapaa. Kawawa siya, kalamig-lamig doon. Wala siyang tsinelas. Sabi ni Bob, ni Bingbong, ni Mejaldia. Nakapaa. Nakapaa ba yan? Anong klaseng paa yan? Grabing itim na may hindi naman Aprikano si Digong. Ba't ganyan ka-itim yung sapatos yan, Adidas yan, Nike, Adidas na Japan, Japan style. Adidas. Yung tag tag 3.5. Sasabihin mo nakapaa. Alam niyo wala siyang sinelas. Sinelas. Nakapaa.
Pati chinelas niya, wala. Wala! Nakapaa! Ano yan? Ha? Ano yan? Ano yan? Basketball shoes? Magbabasketball si Digong sa loob ng private plane? Nakapaa! Sabi ni Senator Bongo, isinakay daw si Tatay Dig sa aeroplano, nakapaa! Nakapaa yan! Tangina, magkahawig pa naman tayo. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, napaka sinungaling po talaga nila. Diba?